Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Siyempre po kahapon masaya ang lahat, 'di ba? Maliban sa mga DDS dahil po doon sa three hits and one punch na ginawa ni PBBM. Ano 'yon? Tinanggal niya si Guevara at ang ipinalit niya babae na Solicitor General na matapang na naalala ko na nakaaway yun dati ni Senator Trillanes tungkol doon sa issue ni Binay. Di ba? Yung sa pag-ibig. Oh, taga-pag-ibig dati 'yon eh na nagtatrabaho yung si Attorney Lenlen Berberabe, Rabe. Oh. Ngayon College of Law Dean po siya diyan sa UP Diliman. Ngayon, kasunod po nun na naanunsyo naman ay eto pong si General Torre. Oh, na siya na yung susunod na PNP chief at this coming June 2nd ang turnover ceremony. Naku, sana General Torre, invite nyo kami. Invite mo kaming mga vloggers. Diba? Invite mo kami. Now, alam niyo po ba, ito hong si General Torre, ang kauna-unahang PNP chief na hindi po galing ng Philippine tawag dito ng yung sa Baguio, PMA, Philippine Military Academy. Siya po ay 1991 yata yung batch niya. Graduate po siya, parang kauna-unahan yatang batch ng ng PNPA, ng Philippine National Police Academy. Yan. That's the General Torre. Yeah, that's right. First time in history na hindi po PM mayor ang magiging chief PNP. Alam nyo, doon sa mga doon sa di ba na ang huling pwesto niya hepe siya ng CIDG. So may alam rin ho pala ito si Torre pagdating po sa yung mga computer, yung mga ganyan. Kasi isa sa mga nahawakan niya noon na opisina diyan sa PNP may kinalaman po sa electronics. At pag sinabi nating electronics, hindi naman po ito yung electronics sa kuryente ng bahay ang tinutukoy. Ibig sabihin, related ito sa internet. Ganyan. Diba? So sumikat si General Torre. Unang-una itong narinig ang pangalan ng madla na kung saan ay nabash pero nagpakita ng pagtanggap niya ng kanyang pagkakamali. Yung dito sa Quezon City, sa may Welcome Rotonda, naalala niyo yung kalbo na matandang lalaki, tapos yung biker na hindi naman niya tinutukan ng baril. Kung hindi, nagkagit-gitan sila kasi yung bike lane, doon pa lang sa may parte ng Sampaloc area ng Manila, sa may Blumentritt. No? Yan yung huling street ng Maynila bago ka umakyat ng Quezon City. Kasi ang Quezon City boundary nandyan po sa may kalahati ng building ng PLDT. Okay? So diyan. So yun ang huling kasi. Nakarating sila ron ng gitgitan nila. Hanggang doon sa may tawag dito, malapit na sa Tuason. No. Ngayon, etong si Kalbo lumabas at may dalang baril. And then, so it was a road rage. Ngayon, ang nangyari, etong si General Torre, kakilala pala niya yung pulis na yun, yung matanda, na retired na. Tapos, nagtatrabaho na yun, I don't know kung currently doon pa rin sa Korte Suprema bilang isa sa mga staff doon. Ngayon, nagkaroon ng press con. So maraming nagalit kay General Torre nung siya yung QCPD chief. Doon sa ginawa niya. Kasi bakit binigyan mo pa ng airtime yan? Siya nga yung may kasalanan. So, tapos, kasi sa kanya naman, sabi niya, paano naman marinig rin siya ng mga tao? Kasi ang naririnig lang palagi itong biker. Tapos nagkaayos naman na din pala sila doon sa Galas Police Station. So dahil doon sa bash na nangyari, ang nakakagulat pong aksyon na ginawa nito, nagsabi niya mismo magpa-file ako, magsasabit ako ng aking resignation kay Mayor Joy Belmonte. At ito ho nangyari. Tinanggap ni Mayora ang kanyang resignation at naman na i-transfer si Torre sa ibang lugar.
Now, pagpasok po naman ito ni PBBM, eto na. I don't know kung panahon pa ni PBBM yun eh. Pero nitong, sabihin na lang natin, pagpasok nito nung kay Kibuloy, di ba't nai-assign itong si Torre sa PRO 11, Police Regional Office 11. At doon sa PRO 11, nako, ang dami niyang natuklasan doon bago siya nawala roon. Natuklasan niya na kaya pala sinasabi, kung sa bagay, taga-roon siya eh. So alam niya yung kalakaran, kaya madali niyang nabuking. Di ba? Na yung mga police station doon sa Davao Region, at doon maging sa Davao City, Diyos ko, ginagawa nila, sinasanitize nila yung blatter. Merong blatter, dalawa, yung isa, nandun pinakikita kung ano yung nangyari ng mga nakaraang oras. Yung isa naman, ang nakalagay doon ay pinapakita rin nila pero hindi po kumpletong detalye. Yung nawalan ng motor o bisikleta, ang nakalagay lang doon for record purposes. Samantalang ito ay isang kaso ng robbery. Nagawa ng motor, tapos yung motor natagpuan doon sa isang junk shop. Nung matagpuan na ron sa isang junk shop, sa ibang imbis na pagsamahin doon sa isa, kung saan unang nakablatter, ibili natin naman doon sa kabila na lost and found. Sa kabilang police, tapos sa kabila walang update. So pag tinignan mo ito, nonsense ang balita. 'Di ba? Nakatagpuan nila ang nawawalang motorsiklo. That's positive. Dito naman sa kabila, for record purposes, yung ninakapan. Kaya malinis ang record ng Davao. 'Di ba? At bukod pa ron, nahuli si Kibuloy, grabe yung effort na ginawa niya doon. Talagang yung electronic technology, dinala niya talaga ron sa KOJC. Nag-hire siya ng mga minor. Meron pa nga, sabi, parang bata pa yan hindi na minor yon. No? Pandak lang. Yung mga long hair na mga payat, yung iba, pinagsuot niya ng uniforme ng kapulisan. Alam nyo, ang tanong nga ng marami dyan, ng mga DDS, pwede ba yun? Hindi naman mga mukhang pulis yan ah. Yung matanda mukhang adik, sabi nila. Yung isa mukhang batang pinabili lang ng pandesal. Ano kinalaman yan? Sabi ni Torre, oo, nag-hire talaga ako ng mga minero, ng mga miner. Hindi siya yung klase ng tao na pagka nababash, pagtatago yung kanyang ginawa. Sinabi niya, hinire niya yung mga yon. Ang tanong, pwede ba yon? Ang sagot, tumatagintingpong yes. Pwede niyang gawin yon. Bakit? Ako nga nung hindi pa ako nagre-resign sa Lupon bilang persons in authority, pareho kami. Persons in authority. Kapag kami nakita kong unlawful act na nangyayari, tapos hindi ko naman kayang aksyonan, then I ask someone na tulungan ako. So yung taong yon ay nagiging agent of person in authority. At pag yung taong yon ay sinaktan, ginawa ng hindi maganda, nako, direct assault po yan. Ganon. Di ba nakita yun, naka-uniform yun? O maaaring indirect assault yun. Sa akin kasi, bilang lupod, at dun sa tao na maatasan ko, ay indirect assault yun. Pero assault pa rin pare-pareho yun. Pwede yun yung ginawa ni Torre. Kaya nga walang naka-question dun sa korte. Hindi siya nakasuhan doon. Nakasuhan siya, pero di ba, wala naman nangyari. Kasi ginampanan niya yung trabaho niya. Talagang tinignan talaga niya kung paano niya maisasagawang maisisilbi ng tama yung warrant of arrest laban dyan kay Kibuloy. Si Kibuloy, naipuslit na pala, di ba? Hinayaan pa ni Kibuloy, yung katangahan niya, hinayaan pa niya na magkabutas-butas ang KOJC at matuklas-tuklasan ng maraming bagay-bagay. Diba? Katulad na lamang nitong nakita ron yung quarters ng mga kabataan. Diba? Na babae, lalaking kabataan, sama-sama natutulog doon sa isang silid, pagkakatabi. Ang tulugan, plywood.
Tapos yung tulugan ng mga opisyalis niya, wow, pang hotel ang estilo, 'di ba? Ng tulugan. Tapos meron pa para raw si Kibuloy na delivery ng babae, langya, na pinaliguan ng Palmolive. Hindi, ng tubig at nag-shampoo ng Palmolive. At ang paborito niyang kulay na kumpirma ay purple. Di ba? Hanggang sa nung na-realize na ay na ano mangyayari sa KOJC? Baka hindi lang yung mga kabataan ang matuklasan dito. Baka matuklasan din yung iba pang kayamanan. Sumuko na. Di ba? Sumuko na si Kibuloy. Oh. Credit pa rin sa kanya yon. Oh. At dahil po diyan, etong si Bato de la Rosa at si Robin Padilla nyo, nag-hearing sa Davao City. At nung mag-hearing doon, ano nangyari? Parado sila ay General Torre. 'Di ba? Yung executive minister, executive pastor nila na kalimutan ko yung pangalan nun, yung lalaki na nung nasa kongreso, hindi raw nakakapagsalita ng English. 'Di ba, Mami Peng, andun yata kayo nun? Hindi raw makapagsalita ng English, hindi rin makapagsalita ng Tagalog. Bisaya lang, magbinisaya lang alam niya. At siya po ang international pastor ng KOJC. Pero hindi marunong ng international language. What the fuck? Are they stupid na mag-a-appoint ng tao for international purposes tapos hindi marunong ng international language? Di ba? Mali naman yun. At doon sa hearing na yun, aba marunong mag-Tagalog, marunong ding mag-English, fluent pa. Sabi ko sa inyo, nakakatawa kay Torre, ang daming natutuklasan ang mga tao. Oh. And then, etong pinakahuli, walang kahirap-hirap, walang kaabog-abog na aresto si Duterte. Ang reklamo ng iba, wala naman siyang dalang physical copy ng warrant of arrest. Hindi naman po kailangan na kapag mag-aaresto ka, ay dala mo ang kopya. Dahil ang importante ron, alam mo na mayroong pending warrant doon sa tao. O mayroong na-issue, hindi pending, kundi issued warrant doon laban sa tao. Diba? At anytime naman kasi, pwede mo naman sa kanyang ipresenta yan. Ang importante sa lahat, makuha mo na kaagad, makustody mo na. At yun nga po yung nangyari kay Duterte. O, nung nasa custody niya na, binabasa na ni Digong yung sanitized version ng kanyang warrant of arrest. O, tinanong na yung intindihan niya ba? Naintindihan niya daw. Diba? May abogadong kasama yung ba kinidnap? Kasama yung abogado. O, napabalitaan ng mga followers ng pamilya niya, napapanood yung update. Diba? Napapanood yung yung update na ano yung nangyayari na, 'di ba? Nakapamukpok na ba ng power bank si Hanilet? O halos dayupi na ba yung bungo nung nung pulis? Yung taga Safia tayo pero long hair. Ay nako. Marlon Acobo. Yun si Marlon Acobo. Pangalan nun. No, ang laging naka-shades. So nakakatuwa ang General Torre. At hindi ho ba nung nakaraang araw ko content ako niyan, sabi ko, ang base sa salita ni PBBM na dapat ito ay senior, nako, General Torre na yon. Kasi lahat po ng mga kalaban niya, yung 5 sa pagka-chief PNP, lahat po sila pinanganak ng taon ng 1970. So si General Torre, ang pinaka-senior, bakit? Nag-birthday si General Torre pang 55th birthday niya 2 days after mine. Diba? Ako March 8, siya March 10. Pareho pala kaming Pisces. Ni General Torre. Diba? Kaya mahilig kami sa isda. Tapos yung iba naman, 54 years old, gaya ni Nartates, 54 years old, yung iba, diba? So kay Torre, nalagpasan niya po, 3-star general sila Nartates. Tsaka yung isa pa. Oh. Ang akin nga lang inaalala rito ay
Kako, di ba sabi ko kahapon, sana mag-anunsyo na within this week si PBBM. Because my fear is, kapag umabot ito ng weekend, since hindi pa nalalaman ni Torre na siya yung napili na ni PBBM, pwede pang magbago ito. Kung ang ibulong sa kanya ni Imelda ay piliin mo ang Pilipinas. Ay hindi, piliin mo si Nartates. Naging Ilocano, naging Chief PNP ng Ilocos Norte yan. At tropa yan ng ate mo. O masunuring anak, nako, baka sundin ni PBBM ang nanay niya. Naloko na. 'Di ba? Baka pag may inutos ang Pangulo natin, parang yung mga nagpunta lang ding mga taga-NBI at mga pulis ng PRO 11 para mag-serve ng warrant ni Kibuloy, 'di ba? Papaalisin lang ng bantay. Sa kayo wala naman dito yung tao. Ah, wala ba? Okay. Wala nang paghahalughog, 'di ba? Oh. Yan, magaling, magaling. Meron pang isang assignment po na si yeah, that's correct. Na-announce ni ano yun, ni kahapon pa ni S. Bersamin. Tawag diyan, wala tuloy ako. Na-announce niya yan kahapon pa. So, ayun. Oo, magagalit lalo yung mga yung mga DD sheets. Meron pa siyang assignment. Uhulihin pa niya si Bato de la Rosa. Tapos baka si Sara sa panahon pa rin niya, tapos si Bongo. Hulihin rin niya para magkaroon ng reunion sa ICC. Ano yan? Yeah, sakto yung content ko na yun, di ba? Tapos inanunsyo na. Sakto na nag-content ka, Sir JDB, kung sino next PNP at ayon sa bubwit nakuting, sakto nag-comment ako. General Torre. Diba? Kasi nga nabasa ko. Galing, galing, di ba? Oo. Sa akin, gusto ko na maging yung termino ni Torre na bilang Chief PNP ay ma-extend ni PBBM as long as maganda yung kanyang ginagawa. Ngayon, ang fear naman ng iba na nakita ko sa comment section nga sabi, paano yan? Ang downside niyan, mapipigilan pa na ma-promote yung iba. O ano ngayon? Diba? Ang pangit naman kasi ng appoint ka na lang ng appoint. Ano to? Ang pagka-Chief PNP? Retirement post? Para tumaas yung sweldo? Kung pwede naman talagang entitled na dapat yung isang pulis na hindi maa-appoint sa pagiging Chief PNP sapagkat buhay pa. 'Di ba? Gusto pa ng presidente yung serbisyo niya. Hindi siya maa-appoint, 'di ba? Di igawad sa kanya yung mataas na karangalan. Hindi nga lang siya maa-appoint. 'Di ba? Kung makakaapekto naman sa kanyang retirement package, ibigay sa kanya. So what? And 'di ba? Deserve naman niya, yun ang importante ron. Hindi nga lang siya ma-appoint. 'Di ba? At least hindi ho pa bago-bago yung liderato. Alright? So, abangan natin. Meron siyang uhulihin si Harry Roque. Ito lang yung tanong din pala, no, mga kapatid. Doon sa kay Harry Roque, teka, alisin na natin to.